Okay mga ka-DJ, gagawa tayo ng Kanto style fried pork chop. Yan. So unang gagawin nyo, para ang sikreto rito mga yan, no? Lagyan nyo ng cut yan mga yan, yung pork chop. Hiwaan nyo. Tapos pagkahiwa nyo, yan, tadtarin yung ganyan. Para yung mga fiber magkahiwalay-walay. Ayun yung sikreto. Hindi mo na siya kailangan pakuluan pa para palambot. Ganyan lang yan. So chop nyo lang ng ganyan. Napaka-special ng tadtara na yan. Galing pa ng Tagaytay mga ka-DJ. Doon pa kami bumili. Yan. So, kayo, pwede yung upper part ng kutsilyo gamitin nyo. O pwede yung mismo kutsilyo. Kasi pag yung upper part hindi nahiwa eh. Kaya yan. So, pukpukin nyo lang ganyan. Pwede naman kung may pang-smash kayo. Yung pang-pukpok. Yung ginagamit sa tapa. Wala tayo. Kaya yan na lang kutsilyo. So, para-paraan lang. So, ganyan lang kasimple, no? Chop-chop lang, ganyan. O, yan o. Binaligtad ko na para mas ano. So, once na na-chop nyo ng ganyan, so, yan. Matitimpla na natin mga ka-DJ. Katapos na ito. So, okay. Ito, titimpla na natin ating yung pork chop na hiniwa natin, yung pinukpok na natin kanina. Kalamansi po, mga 5 pirasong katamtaman laki. So, importante. Naghugas na po tayo ng kamay mga ka-DJ. Ayan. So, ayan po yung timplahan. Yan po, ganun lang. Kalamansi napakadali lang po. Pwede nyo rin pong pang negosyo to mga ka-DJ pag gusto nyo. Yan, i-mash mo lang. Halu-haluin lang. Importante yung kalamansi mag-incorporate sa lahat ng pork chop. Yan. Then, pagkatapos nyan, tapos, lalagyan nyo ng patis. Yan, fish sauce. Yan. So, katamtama lang. Tansyahin nyo na lang, kayo na pong bahala. Yan. Hindi ko masyadong nilagyan ng maraming patis, baka umalat kasi. Yan. So, yan. I-mash nyo lang dyan. Yan. So, kalamansi. Tapos, naglagay tayong patis. Tapos, durog na paminta po mga ka-DJ. Yan, durog. Durog na durog po ang puso ko. Ayan. Medyo ma-pepper tayo ng konti. Maganda ka. Medyo may anghang ng konti. Tsaka, pampalasa rin yun syempre. Pagkatapos ng paminta, okay, yan. Lalagyan natin ng isang pirasong itlog. Yan. Yan. Diyan natin. Tapos, yan. So, importante na makot lahat ng itlog, Yan. So, napakadali lang niya, mga ka-DJ. Yun. Lamas-lamas lang po tayo ganyan. Yan. So, pag na-incorporate na sa lahat yung itlog, ganun lang mga kadali po mga kadito. Okay. Lalagyan na natin ng flour. Harina. Yun daw pag-pronounce, akala ko flour eh. Flour. So, harina po sa Tagalog po. Tapos, kailangan makuha natin tamang consistency. Medyo malagkit po. Yan. Tapos, cornstarch. Lagyan natin ng cornstarch. Yan. Tapos, ihalo uli natin. So, importante po, maghugas tayo ng kamay, malinis, magsabon. Yan po. Pag nahalo na natin yan, pwedeng lagyan ng konting tubig kung kulang. Kasi, meron ng yung pinaghugasan natin yan. Medyo malabnaw po siya, nilagdagan natin ng harina. Yan. Tapos, bago makalimutan, lagyan natin pampalasa yan. Ako, ginagamit ko po talaga ay ano ba to? Ginisa mix talaga. Hindi ako magamit ng magic sarap. So, kanya-kanya po yan. Hindi tayo nakikipagtalo po. Yan. Katapos na natimplahan na natin yon. Yan. Magpapainit na tayo ng mantika. Mas maganda kung mas lubog sa mantika. Kaya lang nagtitipid tayo. Kaya okay na po yan, no? Kailangan mainit na mainit yung kawali. Yan ang sikreto. Tapos yung mantika, mainit na mainit. So, pag mainit na mantika, medyo hinaan nyo na ito apoy sa medium pero yan. Tapos ang sikreto yan, kuha ka ng stick ng posporo. Pag nilubog mo ganun at what do you call that, bumula, yun, ibig sabihin isang palatanda na okay na, mainit yung mantika natin, tama-tama na, pwede na tayo magprito. Yan. Okay, pwede na tayo magprito ng pork chop yan, lubog naman sa mantika, tama-tama yan. So kailangan yung katamtamang
Takas lang ng apoy para hindi masunog yung labas. Kasi kung malakas, sunog ang labas, ilaw ang loob. So yung tamang-tama lang para luto yung loob ng pork chop. At the same time, crunchy siya. So kailangan makuha natin yung golden brown na hinaharap natin. Mamaya makikita nyo yung tamang-tama lang. Tapos yan, binabaliktad ko once in a while para makuha natin para maluto yung loob. Ako, pag ito yung ginaya nyo mga ka-DJ, sigurado nagugustuhan. Mahal na ito sa mga restaurant. Mga Chinese restaurant, yung mga tinatawag na breaded pork chop. Ayan, nakita nyo naman, nagpa-brown na siya. So ayan, binaliktad tuloy natin hanggang makuha natin yung gusto natin kulay. Kasi pangit naman yung kulang sa luto. Huwag namang sobra kasi pag sumobra yan sa luto, titigas po yan. So yan, nakita nyo yung itsura. Okay mga ka-DJ, finally matitikman na natin ang ating Canto Style fried pork chop. Yan, napakasarap. Ang kulay pa lang po. Excited na tayo mga ka-DJ. Yan. So ayan, hindi na mapakali si DJ Master. Ito po yung unang subo. Yan, pinili ko po yan. Yung itsura, tamang-tama, nakuha natin yung pagka-golden brown niya. Tama yan. Sinawsaw natin sa ketchup lang. Pwede namang toyo kalamansi, may sili. Yan. Oh. Nako. Ang sarap. Malambot siya ha, in fairness. Tapos malutong sa labas. Nako, sigurado magugustuhan ito mga ka-DJ. You know? Excelente. Approve. Approve na. Okay, isa pa. Tikpan pa natin ulit mga ka-DJ. Grabe, gawin nyo na to mga ka-DJ. Sigurado ako magugustuhan nyo to. Okay, double thumbs up tayo mga ka-DJ. Subukan nyo na to, magugustuhan nyo to. Sundan nyo lang yung procedure, napakadali lang po mga ka-DJ. So yun po. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumama po sa akin. Okay, pansamantala nagpapaalam po si DJ, nagsasabing laban lang. God bless you.